Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, masyadong napaghahalata ang kabado, masyadong napaghalata ang takot si Vice President Sara Duterte na harapin po yung impeachment patungkol nga po sa kanyang ginawang pagnanakaw di umano sa kaban ng bayan. Kasi biruin nyo kung pinapalagahan ng ating Vice Presidente yung tinatawag na transparency, accountability, hindi tatakas, hindi lilipad ng bansang Pilipinas si VP Sara. Although sabihin na lang natin na hindi naman kailangan si VP Sara doon. Junto kasi mga minamahal, yan po yung paglilitis, pagbabasa ng sakdal dito kay VP Sara Duterte ng mga prosecutor patungkol sa kanyang mga kaso. And June rin mga minamahal, pagbubukas po ng Senado bilang impeachment trial dito nga po sa impeachment case ni VP Sara. So okay, given na hindi ka naman kailangang umattend sa 2 araw na yan, pero yung point dito, kung pinapahalagahan mo yung sinasabing transparency, pinapahalagahan mo na ikaw ay merong accountability, yung naninindigan ka, 'di ba? Sa kahit anumang bagay na ipinupukol sa iyo na talagang malinis ka, a-attend ka. Ano ba naman ang pagtayo mo diyan at pagpapakita ng presensya mo? 'Di ba? Para sabihin mo sa mamamayang Pilipino na kahit ganitong ginagawa sa akin, ako ay titindig, maninindigan ako na hindi totoo yung mga inaakusa sa akin. Pero ano yung nangyari mga minamahal? Walang iba kundi ang ating Vice Presidente ay lumipad po ng bansang Pilipinas. Kahapon, nandoon na po siya sa Qatar. So, bali, this day, I think baka nandoon na siya ngayon sa The Hague, sa ICC, doon po sa the Netherlands. Maybe, doon na ata siya magpapalipas, 'di ba, ng oras. Kasi sa aking pagkakaalam, June 4 daw po babalik ng Pinas si VP Sara. Pero, meron namang nakapagsabi na kaya daw po lumipad ng bansang Pilipinas itong si Sara Duterte dahil balak niya nga daw pong mag-celebrate ng kanyang birthday, mga minamahal, doon nga po sa The Hague. Abay, anong klaseng palusot yan? Ang tanda mo na, nagsiselebrate ka pa ng kaarawan mo. Ako nga, 22 years old, pero pag nagbe-birthday ako, ano na lang ng kandila, tirik na lang ng kandila, tapos sabay dasal. 'Di ba? Actually, iba-iba tayo ng way of celebration. 'Di ba? May pera si Sara, pwedeng lumipad ng bansa. Pero mas uunahin mo pa ba 'yun kaysa sa transparency, kaysa sa accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino? And pangalawa, you are the second highest public official ng bansang Pilipinas. Supposedly, naglilingkod ka kasi public servant ka. 'Di ba? Tapos anong ginagawa mo? Naglalamierda. Tama ba 'yan? Tama bang gawain yan, ma'am? Naglalamierda, tas makikita natin ang taas ng ratings. Like, oh my God, what the hell? Diba? Tumataas ratings mo, pero wala ka namang ginagawa. Ay, there must be something wrong doon, mga minamahal. Okay, sabihin na lang natin na sige, doon ka mag-celebrate ng birthday mo. Pero hindi ba pwede na lumipad ka June 1? Para pagdating mo June 2, maharap mo yung mga paglilitis sa'yo ng ating House Prosecutor, ng ating mga panelists patungkol sa mga kasong kinakaharap mo? Hindi ba mahalaga sa'yo yung transparency? Hindi ba mahalaga sa'yo yung accountability? Kasi kung seryoso ka, mga minamahal, sa totoo lang, seryosong bagay yan. Yung transparency na hinihingi ng mamamayang Pilipino bilang isang public servant. Sobrang halaga yan. Pero sa akin nakikita, mapapansin nyo na parang wala siyang pakialam. Diba? Parang she doesn't care anymore kung ano man yung sabihin ng mamamayang Pilipino, as long as go lang siya ng go. Diba? Tapos, bigla niyang i-insist, kaya siya nagpe-petix-petix na lang, I have a numbers. Alam nyo naman na yung impeachment is number games. At ito naman sa mga buwaka ng inang shit ng mga senador, pakinggan nyo muna yung ibibigay na lista. Sorry. Pakinggan nyo muna, basahin nyo muna yung ibibigay na lista sa inyo ng mga House Prosecutor, ng mga panelist, bago kayo magbigay ng judgment kung acquit ba siya or convicted. Diba?
tumatakas si VP. Ano yun? Sign of guilt? Sign of guilt na ba yan, VP? Tapos kasama mo yung sangkatutak mong security? Na yung mamamayang Pilipino ang nagpapasweldo? Hindi ka ba nahiya sa balat mo? Actually, kung tatawagin ko si Sara Duterte, isa siyang tipo ng taong bastos. Like literally, mapapasabi na lang tayo, hindi stable yung kanyang pag-iisip. Kasi kung stable ka mag-isip, alam mo na mayroon kang kinakaharap na kaso at talaga nga namang viral, 'di ba? Ang mga aligasyon sa'yo, hindi basta-basta. Uunahin mo pa ba ang mag-celebrate ng birthday mo kasama si Digong? Na si Digong ay mayroon din kinakaharap na kaso? Uunahin mo pa ba yun kesa ipakita sa mamamayang Pilipino, sa mga supporters mo na wala kang ginawa, malinis yung pagkatao mo, wala kang bahid ng korupsyon? Kasi ang hinihingi ng mamamayang Pilipino, transparency. Ang hinihingi nila, accountability. Nanggigigil ako, mga minamahal. Yung paglipad niya, sinasadya niya yun eh. Halatang planado para makaiwas at hindi makaharap sa impeachment niya. Oo, hindi makaharap sa camera kasi kahiyan yun eh. At saka every time na wala siyang advisor sa likod niya, ang dami niyang mga laglag na sagot to the point na nasisira din yung name niya dahil sa kanyang mga ginagawa. Di ba, mga minamahal? Ito lang yung kinainisan ko, to be honest. Vice Presidente ka ng bansang Pilipinas, pero nagtatagal ka halos isang buwan sa ibang bansa, knowing na ikaw ay Vice President, so, nasaan napupunta yung tax na pinapasweldo namin kung hindi ka naman nag-aala public servant sa mamamayang Pilipino? Eh, doon ka na lang sa abroad tumakbo. Ganun na lang, di ba? Tapos malalaman natin, doon niya palalabasin sa abroad na that was a political harassment. That was a phishing. Diba? Political motivated. Ganyan. As expected. May sayad talaga yung si VP Sara. Yan yung sasabihin niya dyan. Pustahan tayo. Diba? Kaya nga sana yung mamamayang Pilipino matauhan. Diba? Matauhan dito sa ginagawang kabalbalan ni VP Sara. Napaka walang kwentang VP. Walang pagpapahalaga sa accountability, walang pagpapahalaga sa transparency. 'Di ba? Sobrang walang kwenta. Yung mga DDS tahimik habang namamasyal si VP Sara, mga hibang talaga no? 'Di ba? Wala talaga sa tono. Sintonado sa madaling sabi tong si Sara. Halatang takot. Patunay na binabastos niya lamang ang batas ng bansang Pilipinas tapos magpapakalat ng fake news doon sa The Netherlands, doon sa The Hague. Dapat hindi na nga sinuswelduhan yan eh. Di ba, mga minamahal? Hindi ako lang tatanungin, dapat hindi na sinuswelduhan yan. Kasi wala namang ginagawa eh. Alam nyo, simple lang naman talaga. Kung wala kang tinatago, kung hindi ka nahihiya, talagang haharap ka. Taas noo, mula ulo hanggang paa, haharap ka. Ano yung sabi ni Lenny? In the difficult times and in the difficult moments, you must show up. Kasi kapag hindi ka nag-show up, hindi ka leader kung matatawag niyan. Gets din yung mga minamahal? Well, wala kasi. Yung batas sa Pilipinas, kakaiba eh. Yung pag-exhibit eh, no? Number games. Yeah? Eh, sasabihin niya, ano namang kanalaman ko dyan eh 12 na senador, meron na ako, so bakit pa ako a-attend? Diba? So, dapat sana maging brand ambassador ka na lang ng The Netherlands, no? Total, lagi ka namang nandyan eh. Actually, pakunwari niya lang yan na birthday niya. Kunyari lang yan, na birthday. Pero yung totoo, mga minamahal, gusto niya lang talagang takasan yung impeachment. Ginagawa niyang rason yung birthday niya. Mahalaga pa ba yan? Pwede ka namang magsimba, magtirik ng kandila. Ay, nako. Hindi nga kayo close ng papa mo eh. Sinasagot-sagot mo nga lang yung papa mo, yung big bike niya na malalaki, binenta mo. Tapos doon ka magse-celebrate. Huwag nga tayo makipagplastikan. Takot ka lang humarap sa hearing, yan yung totoo. Kinakarir mo lang talaga na kunyari close kayo, nagkabati na kayo. Ngek-ngek mo bulok, wag nga kami. Diba? Huwag mo kami pinaglololo ko. Guilty, kaya hindi uma-attend. Diba? Sign of guilt na yan, mga minamahal. Kaya yung mga Pilipino dapat mag-isip dito sa ginagawang katarantaduhan, kabulustugan ng ating Vice Presidente.
Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, mga minamahal, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.